Welcome back guys, day 2 na namin dito sa Hong Kong. For today's video ay mag-iikot-ikot tayo dito sa Causeway Bay at TST. Bago ang lahat, narito ang mga promo codes na pwede nyong gamitin pag magbubook kayo ng hotels and activities, Agoda man or Klook. Pwede nyong gamitin para makadiscount kayo up to 10% sa hotels and 5% naman sa activities. Let's go! Bago kami mamasyal, magbe-breakfast muna kami para meron tayong lakas at energy. Nandito kami ngayon sa may Kamwa, dito sa may Mongkok. Malapit lang to sa may hotel namin, 10 minutes walk. So dito kami magbe-breakfast. So ito yung mga na-order namin. Pakita ko na lang sa inyo. Ito yung mga prices niya. Ayan. Egg tart. Pineapple bat. Kailangan sulitin tong pagkain kasi around 700 pesos siya. Medyo mahal talaga ang mga pagkain dito sa Hong Kong. Ito yung mga na-order namin. Set A, pineapple bun and butter, 34 HKD or 267 pesos. Ito namang isa, set C, French toast, 47 HKD and 370 pesos. Dito kami nasarapan sa pineapple bun with butter. At natapos na rin kami kumain at andito kami ngayon sa overpass, dito lang yan sa may Mongkok. At napansin namin parang ang daming tao at nagkukumpulan dito. Pagtingin namin ang dami palang nagpipicture, photo spot pala to dito sa Hong Kong. Nandito kami ngayon sa North Point Ferry dito sa may Hong Kong. Sumakay lang kami ng bus papunta dito. Gusto lang namin matry sumakay ng ferry going to Causeway Bay. Ang saya lang ng experience namin dahil makikita mo yung view ng Victoria Harbor. Napaka-presko ng hangin dito at walang masyadong tao. At dahil maaga pa, mamayang gabi pa yung tour namin, nag-ikot-ikot muna kami. At nandito na kami ngayon sa Causeway Bay. Pagbaba lang namin ng MTR Causeway Bay, ito na agad yung bumungad sa amin. At naglakad-lakad kami papunta dito sa bakehouse, nakita namin. At sa katabi ng bakehouse, meron ditong Hong Kong souvenir shop kung saan marami kayong makikita mga souvenirs dito at magandang picturan. After namin mag-ikot-ikot at tumingin sa mga shops, papunta naman kami sa famous na crossing dito sa may Causeway Bay. Tara, let's go! At susubukan naman nating tumawid dito sa famous crossing ng Causeway Bay. Ang saya lang ng vibe dito kapag nakadaan ka sa crossing dito sa Causeway Bay. Para kang dumaan sa crossing ng Shibuya, Japan. Nag-try nga pala kaming sumakay dito sa tramways nila. Ang pamasahe dito, 3 Hong Kong dollars or nasa 20 pesos sa atin. Nag-try kami dahil gusto lang namin videoan at mag-picture-picture dito. As of 4 PM, change outfit kami. At dahil pupunta kami ng TST, diretso Victoria Harbor. Dahil magpipictorial kami. Chill-chill lang ang aming itinerary. Let's go! At nakalabas na tayo ng hotel. After namin magpahinga ng mahigit 1 oras, pupunta naman tayo ngayon sa TST para mag-pictorial habang maaga pa at mamaya pa ang tour namin gabi. Sasakay kami sa kabilang side dahil doon ang papuntang TST. Kapag dito naman kayo sa side na to, yan papunta yan sa airport. Maikli lang yung lalakarin nyo papunta sa sakayan ng bus. At ang biyahe, mga ilang minutes lang papunta ka na sa TST. Pwede naman kami sumakay ng MTR train station kaso mas prefer namin ngayon sumakay ng bus.
Time check, 6:20 PM na at magdi-dinner na kami bago ang tour. Sharp nyo na. Masarap yung pagkain nyo. Ay, sarap. Sarap. Sarap talaga sa Cafe de Coral. Cafe de Coral, bigay naman. Okay. Duck and... gutom na. Mmm. At nandito na rin tayo sa meeting place dito sa may The Kowloon Hotel, TST. Malapit lang din 'to sa kinainan namin kanina sa Cafe de Coral. Nilakad lang namin papunta dito. Na-book pala namin 'to sa Agoda, itong open top night bus tour ng ₱928 each. Puwede niyong gamitin yung code namin sa Agoda at Klook para maka-discount kayo up to 5% off. Kailangan niyo rin agahan papunta rito, at least 10 to 15 minutes nandito na kayo dahil mahigpit sila sa oras, dahil kapag late kayo, 'di na kayo aantayin pa ng bus. Nag-start na umalis yung bus, ang akala namin chill ride lang, pero yun nga, may part dito na mabilis yung takbo pero masaya naman ang experience namin. Usually ang ruta nito umiikot sa mga sikat na spot dito sa Kowloon. Madadaanan nyo rin ang Chimchachoy Avenue of Stars, Nathan Road, Ladies Market, Yau Ma Tei. Makikita mo rin ang neon lights ng Nathan Road, Mongkok Nightlife, Temple Street area at West Kowloon Skyline, at napakagandang view ng Victoria Harbor habang nasa open top bus ka. Isang oras lang pero sulit mo na dahil mapapasyalan mo ang ilan sa mga pinaka-iconic na lugar dito sa Hong Kong. Habang nasa bus, makikita mo rin ang mga sikat na luxury brands tulad ng LV at iba pang mga high-end boutiques. Dito mo talaga mararamdaman kung gaano ka-busy at ka-vibrant ang nightlife ng Hong Kong. Kung mahilig ka mag-video o kumuha ng mga photos, siguradong marami kang makukuhang magagandang shots dito habang nasa open top night bus. Kaya kung nagbabalak kayong pumunta ng Hong Kong, isama nyo to sa itinerary nyo. Family friendly din itong open top night bus tour, kaya pwede nyo rin itong i-enjoy kasama ang mga bata at pamilya nyo. Sundin lang din ang mga safety instruction ng tour operator, tulad ng hindi pagtayo habang umaandar ang bus dahil mahigpit sila, lalo na mabilis tong bus na to. Pag natapos na tong tour, ida-drop off nila kayo kung saan kayo sumakay kanina, doon sa may The Kowloon Hotel, doon ang meeting place at drop off. At finally, natapos na rin ang ating tour. Ngayon naman, papunta naman tayo sa Central. Pasakay tayo dito sa may ferry, dito lang sa may TST, malapit lang din sa may pinag-touran namin ng bus. Dito tayo ngayon uupo sa may upper deck. Magkaiba ang bayad dito. So, ang bayad dito sa upper deck, 5 Hong Kong dollars or 40 pesos. Ang ginamit namin, Octopus card. Pwede rin kayo bumili ng ticket dito at magbayad. First time nga namin sumakay dito. Ang travel time papunta sa Central, 10 minutes. Isa to sa pinakamurang paraan para tumawid sa Victoria Harbor habang ini-enjoy ang iconic view ng Hong Kong skyline.
At nakarating na rin kami sa wakas dito sa Hong Kong Observation Wheel. Mabilis lang mapuno at mabilis lang din yung biyahe papunta dito. Susubukan din namin sumakay dito sa Hong Kong Observation Wheel dahil first time lang din namin talaga pumunta dito. Magwo-walk-in lang kami para bumili ng tickets. Tara, samahan nyo kami at alamin natin kung magkano yung entrance dito. Ang entrance fee dito, 20 Hong Kong dollars or 157 pesos. Kapag regular ticket ang inabail nyo, may makakasama kayo ng ibang passenger sa gondola depende sa dami ng tao at pila. Kung private naman ang kukunin nyo, nasa around 160 HKD ang babayaran nyo. Kung gusto nyong dalawa lang kayo, pero kung gusto nyong share-share kayo, nasa around 20 Hong Kong dollars lang ang babayaran. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa aming mga travel vlogs. See you mga kalakwatsera!